guys! Welcome back to my channel. So ito na nga po pala yung ating part 2 ng wedding ni Sandra at ni Jason. So pauwi na nga kami galing sa simbahan dahil tapos na ang wedding. So ito na nga guys, nagsiksikan na lang kami dito sa kotse. Kaming dalawa ni Eric ang nandito sa harap at nagsiksikan na rin sila dun sa likuran kasama yung mga bata. So, eto na nga guys, habang pauwi kami, nagkikwentuhan kami sa nangyari about dun sa wedding dahil may nagkaroon ng konting aberya dahil dun sa candle lighting na hindi makita yung dala-dala nilang lighter dahil si Rose daw ang may dala. So, siguro lumabas kaya ayun. So, importante talaga guys na merong wedding organizer sa pag-aasikaso ng kasal para talagang walang aberya pagdating sa wedding ceremony. Mga boy, hindi ko alam kung hindi niya gusto yung kapartner nila. At talaga nga namang hindi mawawala ang side comment. At totoo nga naman na hindi talaga nakasmile yung mga abay, nakasimangot lahat. Kung hindi pa sabihin na mag-smile naman kayo dyan at hindi talaga sila mag-smile. At eto na nga guys, malapit na kami sa bahay at kami nga pala ang nauna. So, medyo maputik lang sa daan dahil umulan kagabi. So, kailangan nakataas talaga ang mga gown. Okay, andito na. Wala ka naman. Dito sa labas. Andyan na yung chick. Wala pa. Andyan na din yung bride. Wala pa. Sige, baba na muna. Baba mo na. Baba na. Ang bigat. Dahan-dahan, malapit. Minute siya. May naka-park. At nandito na nga kami guys sa bahay kung saan dito lang din naman ang reception ng wedding. So ayan, medyo maputik talaga sa dadaanan. So kaya ingat-ingat at syempre yung mga gown kailangan itaas. So ayan guys, kung nakikita nyo dyan sa harapan, so ayan po medyo maputik yung daan papunta sa bahay. So kaya kailangan ingat-ingat. So, ito na nga guys, naglalakad na kami. At ito na nga pala guys, ang reception area. Dito lang po yan sa labas ng aming bahay, sa may backyard. So, ayan guys, ang ganda naman ng pagkaayos ng ating presidential area dito. So, dito naman sa side na to, ang ating mga guest, yung mga abay, at iba pang mga kamag-anak ng ating ninong at ninang. So, by the way guys, doon pala sa unang side, doon sa dinaanan, doon naman yung may mga pangalan na ng kamag-anak pala ng ating mga ninong at ninang. So, ayan, mag-ready na kayo dyan. Umupo na po kayo para magsimula na ang ating kainan na. So, yan guys, busy-busy na po silang lahat, ang mga side ng lalaki para mag-prepare ng mga pagkain at nilalagay na nila isa-isa sa lamesa. So, syempre, nahuli pa yung ating brides at groom and wala pa din yung ating mga principal sponsor. So, ang nauna pa lang dito ay yung mga abay at yung ibang mga bisita. So, ayan, ready na po sila dyan sa may presidential area. So, ito naman yung sa side. Ayan. Andun, busy din ang lahat. Andun yung mga ibang bisita na hindi na sumama sa church. Ano yan ang ulo? Ano yan ang namin kanya? Marasan si Mayumin po na mo. Ano po yan sa At dumating na nga ang ating bagong kasal na si Sandra at si Jason. So, ayan na guys, papunta na sila sa wedding reception. So, congratulations to the newlywed. So, meron nga palang tradisyon or kaugalian sa probinsya kapag ikinakasal na
hindi muna sila didiretso mismo sa may reception area, kundi pupunta muna sila sa loob ng bahay, at sa loob ng bahay bago pumasok may naghihintay na dalawang mag-asawa at kailangan muna nilang kumain bago pumasok mismo sa loob ng bahay. Ito yung tradisyon dito sa probinsya para daw mas maging matatag ang pagsasama at hindi mag-aaway at hindi pala maghihiwalay. So kaya kailangan ang magsusubo sa kanila ay mag-asawa at bawal po ang byuda. So ayan guys yung mga pamahiin sa probinsya kapag ikinakasal. Okay, babayan tapos si... Ay, sorry pa po lang po sa ibang nino. And sa parents. Pag-occupy na po ating ulaan para kanina tamig po na po kakanatong programa. Wala na muna. Opo na muna kayong dalawa. So po pala nito, inunahan lang? Ha? Kinma pala, o ba o no yun? Nananapan niyo. Ha? Pare, mga kasabon niya. Pinadala ka na again, pag na pala, o na aksidente, o. Tapos lalong problema. Pali yun. At this time nga pala guys, so ayan, nasa loob muna yung bagong kasal. Syempre, sinunod pa rin nila yung mga pamahian dito sa probinsya kapag ikinakasal. So habang nagpapahinga sila dyan, ayan, picture taking muna. So maya maya tatawagin na sila para pumunta na sa may reception area para makapag-umpisa na ang tinatawag na tagay-tagay. Ang tagay nga pala guys ay hindi ito yung tagay-tagay na mag-iinuman sa kanto ha. So ito nga pala yung magtatagay na, yung meron namang inuman tagay, papainumin tapos iikot sila sa lahat, may dadalang plato at syempre kapag natagayan ka, magbibigay ka kung magkano lang ang kaya mong ibigay. So, yan guys, dito na tayo sa may reception area. So, magsisimula ng kumain ng ating mga bisita. So, yan, medyo magulo lang ang aking kamay sa pagkakameraman. So, ayan na ang ating mga bisita. Kumakain na sila dahil tanghali na rin. So, busy na ang lahat. So, kain muna tayo dito guys. So, syempre, busy din ang ating photographer para mag-picture sa bawat tables para sa kanilang souvenir. So, ayan guys, yung ating photographer, pupunta siya table by table para picturean ang mga kumakain na ating mga bisita para sa kanilang souvenir. So, ayan, ganyan ang mga kaganapan guys ng kasal dito sa probinsya. Masaya siya. At hindi pa pala nagdadasal pero nauna na silang kumain. At ito na nga pala guys ang isa pang tradisyon dito sa probinsya kapag ikinakasal. Ito ay ang tinatawag na pantomina. Ito yung sasayaw lahat simula sa principal sponsor, yung mga ninong at nina, yung bride and groom, yung mother ng bride, mother ng groom. So ayan, magpa-partner sila dyan para sumayaw at may sabit-sabit na pera. So, yan ang mga kinaugalian na pagpapakasal dito sa probinsya. And at this time, umiikot na yung groom and bride para magtagay sa mga tao para makaligam sila ng pera. So, ayan guys.
Ang sumasayaw ngayon ay ang ninong at ninang. So, syempre, maraming sabit-sabit na pera dito para sa makukuha ng bagong kasal na si Sandra at si Jason. At sumasayaw na nga ang ating ninong at ninang ng budots. Ayan, ang saya lang talaga ng kasalan dito sa probinsya. So, ayan guys, meron ng corona na tigpa 500 ang isang ninang. So, ayan, ang daming tao na nagsasabit ng pera sa kanya. So, ayan, pausan talaga dito ng pera na pangsabit. At ang sumunod naman na nagsayaw ay ang isang ninong. So, ayan, meron na rin siyang corona na tigpo 1,000 sa kanyang ulo. Wow! Ang bongga nga naman talaga ng mga tao rito. Ang dami nilang pera. O, ayan, pila-pila pa sila sa paglalagay ng sabit sa mga ninong at ninang. Ay, nako, ang saya-saya nga naman talaga dito kapag maraming pang sabit na pera. At pinasayaw na nga din pala dito ang ninang sa binyag. Ito si Dandan at si Maydita. Ayan, sumasayaw na sila ng pantomina. So, ayan, go girl! Sabit na kayo dyan. Lagyan nyo na yan ng maraming sabit-sabit na tig-20 sa ulo. Char! So, ayan guys, nagkagulo na ang lahat. Ayan, sabit dito kay Dandan. Ayan si Eunice, tuwang-tuwa na nagsasabit sa mama niya. Huwag ka daw munang magulo at baka matusok ka ng pin. Ipasabit mo muna yung tig-20 dyan sa damit mo. So, ayan ang aking ninang Nancy na sumasabit din. Ayan, magkano na bang lahat dyan? At si Maydita, tuwang-tuwa din sa pagsasayaw. Mamaya at magbubudots na yan. Ayan, tuwang-tuwa sila. Ang dami nagsasabit. At hindi nga naman talaga sila nauubusan ng pansabit. Samantalang kaming dalawa naman na minute, ayan, hindi pa rin natatapos yung paggawa ng pangsabit sa ulo niya na tig-20. Diyos ko, Marimar. Bilis-bilisan nyo na dyan. Isabit nyo na yung tig-20 corona dyan sa ulo ni Dandan. Ayan, super enjoy talaga sila sa pagpasayaw ng pantomina at maya't maya patutugtugin na ang budots. Ayan, tuwang-tuwa na si Maydita. Ang galing-galing naman sumayaw nga naman ng balon na to. Ayan, nagbubudots na sila. Tuwang-tuwa na. Diyos ko po, at niyakap pa nga niya si Ate Lorna. My God, Maydita, super enjoy ka naman talaga sa pagbubudots mo dyan. Ayan. Super happy ang ninang. At ayan na nga guys, natapos na din ang pagsasayaw nila. So, ayan, pagkatapos nilang sumayaw, syempre, tanggalin nyo muna yung mga pera dyan sa damit nyo. Baka maiuwi nyo yan. Hindi yan para sa inyo. So, ayan guys, tapos na silang sumayaw ang dalawang ninang sa binyag ni Sandra. So, magpipicture taking muna sila bago tanggalin ang mga pera sa kanilang damit. Ay, talaga na naman gusto pa rin sumayaw ni Maydita. Habang tinatanggal yung pera sa mga damit niya, sumasayaw-sayaw pa rin. Hala, sige pag ikay natusok.
At ang sumunod na nga guys na nagsayaw dito ay ang magbalae, ang mother ni Sandra at ang father naman ni Jason. Ayan, nagbudots na ang magbalae. Hala, sige Vera. Ang galing-galing naman sumayaw ng tatay ni Jason. Syempre, nakainom na yan. Kaya bonggang-bongga talaga ang pagsasayaw niya ng budots. At may dala pa nga pala siyang para dun na lang ilagay yung mga pera na pansabit dahil sa sobrang likot niyang sumayaw kakabudot. Ayan, siguradong magtatanggalan ng mga pera. At pinuntahan nga rin pala ni Sandra si nanay sa loob ng bahay para tumagi at nagbigay naman ng modrakels. Ang nakuha nga pala nila guys, total amount ay 127,000. So, diba? Ang laking halaga na rin nun. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!